Magandang umaga po sa inyo lahat. Atin po muna nga, kaya po ako'y mapapalive ngayon dahil ako pinababahala na doon sa nangyari sa kwento na ng ating Coast Guard, ng Coast Guard ng China, which is a civilian, and the US Navy, the Philippine Navy, trade ship, which is military. Talaga itong mga putang ng mga puti na ito, mapag-udyo kayo, mapag-advise na palibasa ay nasa cloud na yung aming pinuno at medyo may agkap yung nagdidikta sa kanya. Kaya sinasamantala nila hanggang buhay ito naman. Ang pag-uusapan nun natin ngayon ay yung about the conspiracy. Magkakaroon tayong ibang conspiracy theory at saka yung mga facts na iba. Yung nangyayari po dyan sa West Philippine Sea, Marcos family, para masyado na kay Amy Marcos, iskandalong kinasasangkutan ng Malacanang, yung namumuno doon, succession of power ng kung mangyayari man, yung unang conspiracy sa ating theory na nag-iintay lang ng below 4 years ang succession ni Inday Sara kay Lutang, at magkaroon ng at least almost 10 years na good governance para makabawi naman tayo, no? Tsaka yung nung propose ng resignation sa DepEd, kung bakit nag-resign, at medyo niwalay na sa unit team, yung issue ng West Philippine Sea nga, ginagamit ng Western country to gain economic might, business gains, para lang sa sakripisyo ng mga third world countries na kasi itong pangingialam nila dito sa sinasabi nilang sila yung world police, yung mga ganyan, at saka yung war, business, and politics. Simulan po natin ito na medyo parang ang galing ng ginawa ng nag-advise sa pamilyang Marcos na to, kung paano nila ma-infiltrate ang popularity ng past administration na which is talagang mayroong will and leadership. Pag mali-mali, pag tama-tama, kay mahirap, kay mayaman, sa pulka, kay kaibigan, kay sa pulka, pero mapagbigay pa rin ng chance, di ba? Which is nangyari. So nakita lang ang tingin ko rito, nakita nito mga western na pagkakataon na turn 360 degrees yung relation ng Philippine government from no enemy to anyone but friend to all, which is kay Tatay Digong yan, no? Medyo nga nakampi ni Tatay Digong Americans dahil nga sa way of leadership ng Amerika. Masyadong proud, masyadong brusko, masyadong tuso, masyadong magulang. Not totally the Americans, but the government, because the government of the Americans is not by the people and for the people. The government of the Americans is for the parang business. Hawak ng mga tycoons, hawak ng mga elite of the world, di ba? Illuminati. Masyado malalim yun, punta ka natin pag-usapan yun. So, naplano nila yan. So, ngayon, magagaling yung mga yan. So, walang yan. Naplano nila yan sa tulong ni Satanas. Alam mo, sa tulong ni Satanas yan eh. Kasi masama, di ba? Na infiltrate nila yung popularity ng isang clan, at makisakay yung kanilang binabata-bata na alam nila kasi nagbabad sa American eh. Napasama pa yan sa mga napasama pa yan sa mga rockstar, di ba? Ano ba? Kaya sinamahan niyang hype nito. Itong may agkap na ito, itong na
Kung tawag ng, basta isang banda yan na naglilibot, di ba? Di ba may nag-testify pa nga isang member na talagang ngagba yan eh, lutang yan eh, di ba? Na dahil nga sa ganyang pag-uugali niyan, ito, conspiracy theory ko dito. Ni-spoil siguro yan ng ina eh. Kasi isang lalaki yan, anak na lalaki, naging sa ugali nila, di ba? Extravagant, party goers, lahat yan. Yun ang nakikita natin. No? At mamatay na nga yung ama na maganda rin ang iniisip sa bayan, hindi lang sa bayan Pilipinas. Kasi yung mga pinagbibintang lang naman niya na nakaw siya, kurap siya, yung tatay, medyo malabo yun. Di ba? Kaya nga siya nag-isip din noon, extension of power, which is good motives naman, na parang mangyayari din naman dito kay Sara, na sana mag-extend din ng power, good motives din. Dahil iligtas tayo sa communism, iligtas tayo sa total colonization ng Americans, nilaro niya ang Amerikano, at nag-isip siya ng pamamaraan, kung paano niya at nung mag-open na nga siya tungkol dyan sa paglaban ng economy, pag-create ng, kasi ito mo ang step ni tatama ko, di ba? Nag-create siya ng ASEAN, sama-sama niya yung maliliit na bansa, isa siya sa mga founder niyan eh. Tapos, sinetap niya muna lahat, pati yung sa ginto na nawawala, di ba? Kung ano nung ginawa niya diyang layers of hiding di ba yung loot ng World War, tapos yung galing sa Vatican, di ba? Medyo malalim yun. Nagawa niya yung lahat na which is pinipilit naman itong mga federal government, which is the Rothschild, mga Morgans, mga Bush, mga Vanderbilt, yung mga angka na yan, marami yan. Yung royal family ng British, yan ang magkakasama. Yan yung Magic 13 eh. Tama mga hudas. Alam ang nangyari, balik tayo sa nangyari. Paano ni Tate Marcos na ni Taaman. Kaya nakuha ng gobyerno na ma-infiltrate itong anak dahil alam nila na ito happy-go-lucky, na kilala yung pamilya, ang kailangan na lang ay sumakay pa sa isang pinagkakatiwalaan, mabuti ng bansang pamilya, which is the Dutertes because of Tatay Digong. Ang galing ng ginawa ng Amerikano, di ba? Na alam nila na yung asawa is may agkap, di ba? So, medyo may hindi wasto ang karakter niya, extravagant. Araneta, hindi naman pala yun ang mayamang Araneta, sinag-grade Araneta pala. Kaya siguro naghihimagsik din ito. History repeat itself because the Romualdez, Madam Imelda, di ba? Ito naman si Araneta, which is Madam, pinampili niya, di ba, yung Romualdez. Ito naman mga Araneta. Kaya nagkaroon ng psychological imbalance, yung masabi natin eh. Yun ang naging arts niya eh. Wealth, fame, power, nanggali sa Biyanan, papunta rin sa Manugang, di ba? Which is the same, Marcos. Kaya lang mas weak itong anak. Kaya nagkalit-silit tayo. Walang beklog, di ba? Kasi laki na itlog ng butiki. Naku, ewan ko ba? Tingnan mo naman. Yun ang nagawa ng Amerikano. Sabi na natin, ano? Kaya ang ating gobyerno, nung unang manalo sila, ang ganda pa ng mga sinasabi nila. Ang mga Duterte, nakikiusap sa taong bayan na tulungan siya. After 6 months, na magpunta siya sa Amerika, na-late na. Pagbalik, total 360 degrees yung in favor of Americans, kapritsyo na. Diba? Ay puntang na, bagsakay ka namin ng Amerika, anong gagawin nila? Diba? Ang Taiwan, ginulo nila ang Taiwan doon sa China. Ginagawa nila ng sunod-sunod ng Taiwanese. Ang ginagawa ng Taiwanese, bumili na bumili ng armas sa kanila. Sino kumita? Di yung federal government na pag-aari ng mga oligarchs na gumagawa ng armas, hindi puta na yan. Di ba?
gusto rin gawin sa Pilipinas yun. Dahil ang Pilipinas hindi mahirap. Natural resources at saka sa mga kabuhayan talaga. Kaya lang nararamdaman natin mahirap ng bayan dahil nga sa corruption at saka sa hindi tamang pagpapalakad. Di ginawa ng kano yun. Gagawa naman sila ng isoso ngayon nun. Susul-susulan itong Powell na to, yung Powell na CIA pa itong hayop na to. Diba? Di ba kapwa niya Kernel yung bumabangga sa kanya ngayon, sabi na the American is not friend of the Philippines. Diba? Pinakita ko nung una. Di medyo yun, the good Americans yun. Diba? Yung mga hindi siguro nabili ng mga Rothschild, ng mga federal government ng Amerika. Kaya, siguro, nakita na ng Amerikano yung butas na to, yun na nga, pinasukan nila. Yun nga, yung after pumunta na 6 months ago, after 6 months sa presidency ng Manalo, punta na Amerika, di ba may papok-pok-pok pa doon sa, inuutuan putang na, utu-utu talaga eh. Ewan ko ba? Yung doon sa stock exchange, pinapalo pa. O ano ng magandang bulaklak. Itong mga hindi putang mga prostitute media na, hindi putang ng mga mainstream media na ito ng mga putang ina nyo. Ha? Puro papuri kayo ng panahon na yun eh. Balikan natin yun eh. Di ba? Dililito nyo yung tao na tungkol sa putangin na ito, Tagliano Gold, yung well for humanity, mga pinaputanginan nyo, kung ano pinagsasabi nyo. Yung pala, nandun kayo, alam nyo na pala yung mangyayari. Di ba? Naging tuta ngayon doon, naging ang singkaw. May kaso ka pala sa Amerika. Ganito $300 million nangyari siya, di ba? Nabusala na yung lutang. Anong gagawin? I-preserve niya yung kapritsyo ng asawa niya. Di ba? Kasi kung tutuloy-tuloy niya yun, yayarin siya ng madali siyang yarin dahil anga-anga siya, hindi katulad ni Tatay Digong. Di ba? Na gusto lang gumanti ng Amerika kay Tatay Digong kaya binabanatan yung pamilya. Dahil hindi po pwedeng kagaguhan yun. At diretso ang sinasabi ni Tatay Digong, walang takot. Double blade kayo. Hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan. What you said and what you do is very different daw. Kung anong sinasabi ng mga at ano yung ginagawa, magkaiba talaga. Di ba? Ngayon, nag-total 360 degrees. Pinlano ngayon nila sirain ng mga Duterte. Ito na, itong isang pinlano lang sirain ng mga Duterte. Akalain mo ba namang nasabi na natin ito fiscal year, pag December yung budget mo, nasa end of fiscal year na to January, kailangan maubos mo yan dahil nasa batas na mabubutasan ka, makakasuhan ka, either under expenditure or hindi ka nabibigyan uli ng budget na susunod. Talagang tinatarantado nila. Nanggaling sa Office of the President yung budget na ibinigay to Office of the Vice President. Ayun si Sara marunong maglaro. Pero magaling. Mayroon na pala siyang mga schedule of projects para pupunduan for the next year. Di ba? Ang tatanga-tanga itong palibasa, bangaga, saka itong baluslus na, alam mo, ganun din yun, ha? Palibasa, tatanga, akala nila may isa nila ito, very smart. Di ba? Pagbigay ng 120 million, puta na, pinasok doon for 11 days, itong mga hinayupak na 3 itlog na to, ha? Concerned teacher ka, hinayupak ka, putang ina mo, pati mga estudyante, mga bata, nagsasamantalan mo. Ha? At itong sa pambrosas na ito, sinasabi-sabi mo na kung ano-ano na hindi oposisyon si VP Sara. Hindi puta ka, ang isang oposisyon, pag ikaw ay malakas sa tao, mayroong ang mga grupo, na political groups, at ikaw ay umu-oppose sa hindi magandang ginagawa ng pamahalaan, ikaw ang tunay na oposisyon. Ungas. At ito naman si Baklita, duduling-duling na si cum laude na pagkayabang-yabang ay utak puting ka lang, hayop ka. Diba? Kung ano pinagsasabi mo naman, wala naman sustansya. Kaya pag nakikita kita dyan, hindi na ako nakikinig sa'yo. Diba? Ngayon, noong tinitira na nila ang Duterte, siyempre mayroong counterpart yan. May counter yan. Ano yung mga
putang ina, drugs, alcoholic, power and money, gluttony. Kagutuman mo dyan. O, anong nangyari? Siyempre, pagtatanggol ng mga taong bayan na nagmamahal sa bayan yan, lalo-lalo ng mga ibang vlogger, yung ibang tao dyan na nasa intelligence na hindi naman yung basta-basta makukuha, di ba? O, lumabas yung tungkol sa drugs mo. Lumabas yung pagka-lasinggera nung may agkap, di ba? O, kapalinggera na uhaw na uhaw sa kapangyarihan at saka sa pera. At itong tambaluslus na ito, wala, kulelat na kulelat na nga, negative na nga, putang na, pinipilit mo yung sarili mo, putang na, baka duguin ka. Diba? Oh, pinagsisiksikan mo yung diubra dahil ikaw, wala kang panasakit sa tao. Ikaw, trapong-trapo ka. Diba? Ikaw, pinagluloko mo yung tao. Pera na namin, ninanakaw mo na, puno, pinamimigay mo sa taong bayan, pero pera naman ng taong bayan yan, ilalagay mo yung pagmumukha mo. Diba? Ano ka? Mapagpanggap ka. Diba? Kaya ikaw, hindi mo maluloko ang tao kasi alam namin, nagpapanggap ka lang. Ungas. Diba? Kaya ano nangyari? Pinipilit yung i-divert ang atensyon ng taong bayan dyan sa mga kapalpakan nyo dyan, di ba? Yung drugs, alcoholism, yung pag-corruption, pagnanakaw, yung pagpapatama ng loto, putang ina, napakarami na, yung high inflation, o yung smuggling, yung drugs, nasa inyo na lahat ng kademonyuhan. Ano ba naman? Tao pa ba kayo? Tapos, sigaw kayo ng sigaw. Dito na tayo sa resignation. Nung sigaw ng sigaw itong mga, alam nyo, hindi namin malaman kung anong kukotin mayroon kayo eh. Sala sa init, salamig. Sigaw kayo ng sigaw noon, resign, Sara, resign, Sara, resign, Sara. Nung mag-resign, sinasabi nyo naman, iba. Diba? Kailangan resign, isang ulit, blablabla, blablabla. Kontradiksyon ro sa unang sinasabi nyo. Hindi nyo alam. Pagtagpi-tagpihin yung panahon. Nilalabanan ng grupo na ito, na tunay na oposisyon, yung adikain ng putang inang puti na yan, yung mga mapang-alipin na yan, yung mga tuso na yan, yung mga mukhang kayamanan na yan, mukhang kapangyarihan na yan, hindi yung mismong puti ang Amerikano, lahi, kundi yung mga namumuno sa kanila na hindi na totoo yung sinasabi lang government for the people and by the people. Hindi, that is a federal government. Matagal nang dapat ipaunawa yan sa atin di ba? Hindi na yung sistema ng education sa atin galing sa Amerika, hindi nila sinasabing ganon, di ba? Aba, akala nila itatanga-tanga ang posisyon nung pa natin sinasabi. Naghihintay lang ang mga tao, mga mamayan, yung mga malamang, yung mga nasa loob, naghihintay lang yan na humaba ang magiging, kasi nga, nag-turn around si Bongit nag-turn around siya nung hindi na siya sa bayan, kundi sa puti na siya At saka sa mga mafia ng ng bansa, mafia ng gobyerno doon na siya ngayon Kaya, nakagawa agad ng defense measure ang oposisyon. Matalino si Tatay Digong, matalino yung mga kasama niya. Hindi mga naman sila ganun basta ganun lang. Nag-ipon sila ng bala para sa'yo. Diba? Para labanan yung kahunghangan mo. At para sa takot na bawa si Inday Sara mo po, to less than 4 years, hindi na po pwede siya. Natatakot na yung uulit. Di ba? Mas maganda na yung magiging gobyerno sa atin. Kung tuloy-tuloy man na isang partido siya, kung puro mabuti man, doon na, okay na yon, di ba? Kasi kailangan natin talaga, at least kailangan natin 3 Tatay Digong na sunod-sunod. 3 ganong style. Di ba?
Ito lang naman mga oligarchs at saka itong mga nakikinabang sa korupsyon ang mga ano gumagawa ng paraan. Tingnan mo nga sila, di man nila naranasan ang hirap, kaya ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Di lang maski mag-100 yung bigas maski mag-200 yung bigas na yan kayang-kaya nila yan. Kasi nga marami silang nanakaw. O, ay paano naman yung nasa baba? Paano naman yung mga middle class na nagtatrabaho naman ng maayos? Paano naman, di ba? Yun ang din nila lang. Very volatile itong ginagawa nila na ito. So, resignation. Kaya nag-resign si Inday Sara dahil sa ginawa nyo. Unang-una na sa kanya, tiniis niya. Pangalawa, doon sa lugar niya. Mahal niya yan, lugar niya yan Pangatlo, minimilitarize niyo yung lugar na yan. Kaya nga gusto niya nun, di ba, Department National Defense tinanggihan ni Bongek. Kasi, alam ni Sara, nung pa man may projection na siya. Di ba? Okay. Alam nila na ikaw ay nasa wastong isip, madali kang utuin ng kano. At alam ng mga Duterte, at ang taong bayan nung nakakaintindi na ang mga kano walang gagawin niya kung di manggulo. Which is, tayo nga, napaganda ng location natin, paganda ng ating area, malapit sa sinasabi nilang dambuhalang kaaway nila. No? Diba? Kaya, balik po tayo. Na sinasabi nila na gano'n na nga, di ba? Kaya, nandito na tayo ngayon. Last hooray, di ba? At least sana June 30 magkaroon na ng change or July 2, 3, 4, 5 o July 10, di ba? Mas maganda yun kasi nga yung pinaliwanag natin noon na sa Constitution na Article 7 of Section 4, Succession of Power, di ba na ipalawagan natin noong una natin muna sabi noon na ang presidente kung mapalitan ng less at least more than 2 years hindi na siya nakapag-function ng kanyang obligation at nag-succeed yung vice president, ang presidente kung maging maayos man siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pero yung vice president, pag siya magsimulang kulang ng presidente, nag-assume siya ng power ng presidential na less than 4 years, pwede pa siyang kumandidato ulit for the next election for another 6 years. Yun ang maganda. At least, meron tayong at least mga 10 years, less than 10 years, but more than 6 years, para masakop yun. Diba? At may lumalabas pang bago. Baste, Duterte. Tatay Digong Jr. Very frank, straightforward, at hindi siya politiko. Hindi siya yung mapaglaro. Diretsuhan. Tatay Digong na Tatay Digong, di ba? Kung 10 years siya ay 36 na, qualified na siya as president. 45 above, di ba? Magdalawang Duterte na lang tayo. Di ba? 10 years plus 16 years. Medyo baka mangyari, magbabago na yung konstitusyon, tama-tama. Pagka si Inday Sarang maupo, naglalakad ito mga isang saman pinangungunahan ni Greco Belica, yung dating PACC. Yung parang i-federalism na magkakaroon ng nalakad nilang magkaroon ng constitutional convention. Hindi yung as na pinagpipilitan ni PI. Tapos binabawasan ang voting power ng Senado. Tang-ina, gulang mo, wife ka. Anong alam mo sa mga Pilipino? Tanga. Kayo, tanga. Di ba? Magugulang lang kayo, kaya kayo nandyan. O, okay na, nandun na tayo sa lugar na yun. Pag-usapan naman dito si Ate Amy Marcos. Di ba? Ba, Ate Amy, may pabali-balita ka pa. Natatakot ka, nababala ka dahil marami ng sundalo sa Ilocos Norte. Puti. Di ba? Mga tau-tauhan niya ng federal government nila. Di ba?
ay bakit nung lalagyan ng mga basis dyan sa kwan, hindi mo pinigilan yung kapatid mo. Di ba? Doon pa lang sana sinaway mo na agad. Hindi mo na pinalala. Nakapagdududa ka rin naman kasi. Sinabihan ka na ng anak mo. O, speak up ka na. Ayusin mo na. Alang-alang sa lolo niya. Ay mabuti pa yata yung anak mo sa'yo eh. O. Di ba? Puro ka nakakaloka. Ano ba ito ganyan? Nakakaloka, ganyan. Wow naman. Dapat nung hindi pa malala, inayos mo na yan. Ibigyan mo na ng ultimatum yung hagipag mo. Eh, hindi ko rin namin sorry, hindi rin naman namin alam kung anong sitwasyon meron dyan sa loob ng pamilya nyo. Pero ito ang revest ngayon. Diba? Total, nandun na tayo sa Article 7 of Section 4 ng Constitution, succession of power, which is ikaw, senador ka naman, alam na alam mo yan, baka naman, di ba? Kalimutan na natin yung video, kalimutan na natin yung picture, ikaw lang magsimula, pwede na. Di ba? Patunayan mo lang sa media, sa buong tao, social media, lahat, na yung kapatid mo is ma-addict talaga, addictus yan, ang kapatid mo. At yung hipag mo, may agkap talaga yan. O, tapos na. Ngayon, ha? Maski sa July 1, bago mag-sona yung kapatid mo. Okay na yun. Diba? Huwag mo nang, ito nga pinatatakot mo, West, pag-usapan natin, West Philippines, ito nga kinatatakot mo eh. Di ba sinabi na natin noon, na-vlog na natin, na ang issue ng West Philippine Sea is about economic war, itong superpower. Isang makademonyong superpower na ginagamit ng digmaan at pagko-colonize at pangwawalangya at isang economic source power na ginagamit naman through business and economic relation ang mundo. Di ba? Hindi binabalita kasi ng mga mainstream media yan, yung mga sikat na media, BBC, bla 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 bla, kasi pag-aari yan ng mga oligarchs ng federal. Diba? Federal Government ng Amerika. Puro paninira ang gagawin. Pero sa totoo, ang dami na tulungan ng China. Diba? Itong Pilipinas lang madadamo, marami silang tulungan dito. Business-wise, sampulan na natin. Taytay kami, Rizal. Silang bumuhay ng garment industries uli ng Taytay na dati bumagsak na noon. Diba? Binuhay nila ulit dahil sa pagdadala na ng cheap raw materials. Diba? Pagbibigay nila ng proper technology. Ba't ko nasabi yan? Nandyan ako sa industries na yan eh. Diba? Yung sa pagpiprint ng mga accessories ng damit, sila rin naman na nagpamura niyan dito eh. Hindi katulad ng mga Western at saka sa Japan, Korea. Medyo binisnes talaga nila. Mahal ang mga equipments, mahal ang sila nagpababa niya ng technology price, sila nagpababa. Raw materials price, sila nagpababa niyan. Dinala doon sa Rizal area. Yan naging garments capital ko lang sa Rizal. Hindi nyo, dama namin yan eh. Maski naman saan eh. Diba? Oh. Ang laking tulong. Isa pa, silang malaking trading business, trade partner ng Pilipinas. Silang maraming binibiling produkto rito dahil sila ang pinakamalaki ang populasyon. Yung industriya natin ng saging, which is parang Davao, na putang ina, siguro gusto nilang pilayin. Yan, kaya tinatarantado nila yan. Yung West Philippines nila yan. Ano nangyari? Nakat yung ating exportation ng saging sa China. Nang dahil sa kalitsihan itong bangag na to. Diba? Isang tayo kakampi. Superpower na puro panggulo at armas ang negosyo kung pampatay. O superpower na economic ang gusto. Economic cooperation. Diba? Tingnan nyo, mabuti. Makikita nyo dito na magkaiba-iba, kontra na yung kanilang ways ng pag-conquer, ng
pumasok sa ekonomiya ng bawat bansa. Yung isa by might or takutan or colonization. Yung isa naman by economy business. Trading tayo. Di ba maganda yun? At ano bang populasyon ng Amerika? Oh, nasa 200,000 lang yata, di ba? Ang populasyon ng China is billions. Di ba? Economy lalaki kung meron kang consumers na madami. Di ba? Mag-isip-isip naman itong gobyerno na to. Kaya naman na inflation sa atin, ang daming business na naapektuhan. Sana naman mag-isip kayo. Ina. Oh, magkukonspirasi theory na ako. Conspiracy theory natin, economy, war, at politics. Since the South China Sea or West Philippine Sea, this is the trade way.